Gusto ng mga tol, it's your boy Chong and nagbabalik na naman tayo para sa isang panibagong video. So dumating na yung isa sa pinaka-importanting part ng project bike or ng build natin para dun sa pambaragan na project bike natin mga tol. Okay, so ito yung fork natin. Ayan. Siya. Actually nabuksan ko na to para i-check kung tama yung item na dumating. Okay? Anyways, yung kinuha natin is tong Suntour Duralux 36 na EQ version. Okay, so let's take a look at it. So quick disclaimer lang mga tol, hindi naman tayo expert sa mga piyesa ng bike or hindi rin tayo mekaniko para malaman natin kung ano yung mga specific na specs nitong fork na nakuha natin or nitong Duralux. Okay, so kung may mali man ako is dahil nagbe-base lang ako dun sa mga nakikita ko dun sa website and dun sa mga previous reviews dun sa YouTube. Alright, so let's check out the fork now, or buksan muna natin. Okay, so ito yung fork natin mga tolo, Suntour Duralux 36. Okay, so tinanggal ko nga siya dun sa box para i-check kung tama yung item na dumating and tama naman, all goods, hindi tayo na scam. Okay, so check natin kung buong fork bubuksan natin or tatanggalin natin itong plastic niya. Tapos check natin kung ano yung mga specs nitong Suntour Duralux 36 mga tol. So yan, tatanggalin na natin siya dito sa may plastic niya mga tol. So paano ba ito? Tandaan lang kasi i-stock pa natin ito Medyo marami pa tayong parts na kailangan kompletuhin. Dapat hindi ma-damage itong packaging niya or yung paglalagyan niya. Dadandaanin lang natin. Ganda, flawless, naman ng kagas-gagas-gas mga tol. SR Suntour Duralux 36. Itong fork natin is may kasama na rin front fender and ito, gawa siya sa hard plastic. Yan, iwas talsik sa mukha natin pag dun tayo sa mapuputik na lugar mga tol. Mukhang matibay naman, hindi siya yung parang mga mumurahing mga fender na flimsy yung plastic or yung material niya. So ito, medyo matigas. Hard plastic siya. Ayan. Tapos meron rin siyang kasamang clip dito para dun sa mga brake cables. Lalagay na lang natin mamaya sa fork natin. Okay, let's have a closer look dito sa front suspension natin or dito sa fork natin mga tol. So yan mga tol, ito na yung fork natin, yung SR Suntour Duralux natin. Okay, so makita nyo dito is may nakalagay SR Suntour Duralux. Yung 36 yung kinuha natin. Ibig sabihin ng 36 is ito atang kapal ng stanchions nya. Ayan. Tapos may nakalagay dito 29, ito yung size nya. Tapos itong fork na to is naka boost na rin. Ibig sabihin ng boost is mas malaki yung spacings nya dito. Okay, so ayan. May nalagay rin dito SR Suntour. Ayan. Tapos ito yung lalagyan ng brake cables nya. Meron siyang clip nakasama. So ito, may nalagay rin hollow crown. So ibig sabihin ata itong crown nya is hollow. Check natin. So yun, may mga butas ata siya dito. So yan, hollow nga. Ayan. And of course dito sa likod, dito yung QR code. And ito, itong mga bolts na to is bleed ports ata ang tawag dito, hindi ko lang sure. Pero ang gamit dito is pag magta-top up ka ata ng fork oil. Okay, para mas mapadali ang trabaho mo or mas mapapadali ang buhay natin is dito na lang ilalagay ata. Not that sure Yun, so meron rin siyang o-ring dito para makita natin yung magiging travel nya once nagagamitin na natin. Ayan, ito siya. Okay, so ang travel pala nito is, or nitong nakuha ko is 170 mm yung travel. Ang ibig sabihin ng travel is kung gaano kahaba yung ito. Ayan. Or kung paano yung gaano kahaba yung magiging travel niya once na nakasalpak na siya sa bike. Ayan.
So dito naman sa taas, meron siyang low speed and high speed compression knobs. Ayan, dalawa. So mahirap ikutin ngayon mga tol kasi hawak ko tong camera. Ayan, check na lang natin later on. Dito naman sa kabila, ito yung, or dito nilalagyan ng hangin. Ayan, nabubuksan to eh. So dito tayo maglalagay ng hangin once na ipapakabit na natin to sa bike natin or mabubuo na natin yung bike natin. So dito naman sa ilalim is meron siyang rebound adjuster. Ayan, tulad nung nasa taas is may high speed saka low speed rin ata. Tama, ayan, may nakasulat. High speed and low speed. So itong red is yung high speed, ito namang gray is yung low speed. Ayan, tapos may bolt tayo dito. So ito naman, lalagyan naman to ng brakes. Ayan, so post mount na siya. Ang alam ko is yung stock nito is around 180. So kung maglalagay kayo ng rotors bigger than 180, like around 200 or 203 siguro, maglalagay pa kayo ng adapter niyan dyan. So nga pala, according dun sa website is yung max rotors nito is I think 203 yung max rotors nun. So other, or pag mas pinalaki nyo pa, of course may magiging negative impact na yun dun sa fork nyo. Hindi ko lang alam kung anong magiging impact nun, pero ang recommended is around 203 millimeters na rotors. So dito sa part na to may makikita kayo na sticker which is nakalagay EQ or equalizer. Ayan. Ito yung panibagong feature nitong fork na to, which is may negative na spring. I'm not so sure kasi nga tulad ng sabi ko, hindi naman tayo expert. As long as alam natin na quality yung ginagamit natin. Okay. So dito naman sa side na to may nakalagay na PCS mga tol. Okay, or yung PCS system niya. According dun sa website is it's like you're floating on a magic carpet. So mas pinapaganda niya ata yung play nitong fork once na naikabit na. So yun yung isa sa pinakamagandang features nung suspension na to, kaya kinuha ko rin. Yun, so dito naman tayo sa baba, or yung tinatawag nilang yung axle nya, yung Q-lock. Once again, tulad ng sabi ko, boost ito. So boost na to. Alright, ito yung panibagong feature ng mga modern bikes ngayon. Halos lahat ng mga frames and lahat ng mga forks is naka-boost na ngayon. Mas malaki itong spacing nya dito para makapag-accommodate ng mas malaking tire or mas malapad na tire, of course. And so may mga nakalagay rin dito na mga features nya. Ayan, check nyo na lang guys. So ito yung axle nya, or yung tinatawag nilang Q-lock na axle. Actually yung tawag ko dito is anti-tanga na axle kasi mahirap tanggalin at mahirap ibalik. Kung di mo talaga alam is mahirapan ka talaga. Syempre ngayon mahirap tanggalin to kasi nga iisa lang yung kamay ko na gumagamit, pero may certain na technique na ginagamit dito para matanggal at saka ibalik. Okay, so yan na yung kabuuan ng fork natin. Nga pala, ito palang lowers nya is gawa ata sa magnesium. Okay, tapos ito stanchions, tulad ng sabi ko 36mm siya with 170 travel or 170mm of travel. Tapos itong steer tube nya is hindi pa natin napapaputulan kasi nga bagong bago pa lang yan mga tol, fresh na fresh. Okay, so kung gusto nyo makita yung mga ibang specs and yung mga ibang features itong fork na to, yung mga hindi ko nabanggit, check nyo na lang siguro sa website nila para mas ma-explain ng mabuti. Okay, yun mga tol. Meron pala dito sa ibaba, dito yung size ng spacing nya or yung size ng boost nya, it's 15 by 110. So yan yung standard size ata ng mga boost na fork ngayon. So 15 by 110. Tapos dito naman sa likod is may mga warning siya. Ayan, warning, use only for cross country, all mountain. Do not use for free ride, extreme down, free ride extreme, tapos downhill. Pero ang alam ko karamihan ng gumagamit nito is yung mga nag-enduro eh. Hindi ko lang sure. Pero hindi pa naman tayo huma-hardcore kaya feeling ko safe na safe tayo. Basta ito, may sticker dito, may mga nakalagay na warnings dyan mga tol. Yan, kung nakikita nyo siya. Hindi mo focus eh. And tapos ito naman sa gilid, R2C2 air. Tapos may warning rin siya. Before riding, ensure that
all wheel retention mechanisms are properly secured or tightened. So yan. So dito naman yung QR code niya. So dyan natin makikita kung orig nga talaga itong nabili natin na fork. So yan mga tol, ito na yung SR Suntour Durolax natin. Okay? Ayan. Actually, hindi pa natin siya masusubukan or di pa natin siya mabibigyan ng proper review dahil nga marami pa tayong kulang dun sa project bike natin. So, yan. Quick overview lang tayo dito sa fork natin na to. Alright? And itong kinuha ko dahil, of course, yung other bike natin which is yung Mountain Peak, ang gamit natin na fork doon is SR Suntour Raydon. So, pareha sila ng company. Kaiba lang talaga ng model. Ito naman is pang cross country if I'm not mistaken. So kaya SR Suntour Durolax na rin ang kinuha ko dahil marami akong naririnig na magandang feedback about this fork. And of course, karamihan, or hindi naman karamihan, may mga nakikita akong mga nag-enduro na ang gamit nila is SR Suntour Durolax. Alright? May nakikita lang talaga akong problema or issue dito sa nabili natin. Actually, hindi naman problema dito sa fork na to eh. Ako yung nagka-issue dun kasi ang nabili natin is 170mm of travel. Tapos, yung primal natin, ang max travel nun is 160. Siguro 140 to 160 ata. Not so sure. Actually, itong fork na to is adjustable rim. Only problem is, itong EQ version, unlike dun sa old versions na kailangan mo lang dagdagan ng mga spacers, yung air shaft niya is, ito, papalitan ng buo yung air shaft ng fork na to. So, tumingin ako dun sa website and medyo pricey nga yung air shaft nito. It's like around 160 or yung 150, 160, 170 na mga air shaft costs like around 6,000 with shipping and tax na rin yun mga tol. So, try muna natin to. Actually, nagtanong-tanong naman ako sa mga expert and dun sa mga groups kung okay lang isalpak to dun sa Dartmoor Primal. Sabi naman nila okay lang. Meron tayong tinatawag na over-forking which is tataas lang na konti yung travel pero mako-compromise ng konti yung geometry ng bike natin. So ayan. So about naman dun sa over-forking, ang sabi naman nila okay lang na sumobra ng 10 to 20mm yung travel ng fork mo. Wala naman mangyayari dun sa bike mo. Hindi naman siguro masisira yung head tube natin. Hindi ko lang sure So sa mga naka-experience na mag-overfork, comment naman down below kung may mga negative impact yun dun sa mga bike nyo mga tol. Or kung nasubukan nyo na, comment down below and kung anong magandang gawin. Pati na rin sa mga Durolax users, lalo na sa mga EQ users dyan or yung EQ variant users, comment down below kung madali lang ba or may ibang paraan kung paano i-adjust yung travel nito mga tol. So yun lang naman, quick video lang tayo. Pinakita ko lang sa inyo yung update ng project bike natin which is itong panibago nating pyesa or part ng bike na ikakabit natin which is yung SR Suntour Durolax. Okay, so if you're new to the channel, don't forget to subscribe. Of course, leave a comment down below. Like nyo na rin tong video tapos don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga panibago nating videos mga tol. So once again, it's your boy Chong and I'm out. Peace.